So, good day, sir. So, ngayon, i-discuss ko kung paano nakuha ang coarse output subnetting of networks. So, first, kunin muna natin yung number of hosts, which is yung pinakamataas to pinakamababa. So, first is, ito, 900 hosts. Lagay lang natin, 900. Then, next is 765 hosts. Lagay lang natin. 765. Then next is 350. Lagay lang natin. 350. Then next is this. 150 hosts. So, lagay lang natin. 150. Then next is 125 hosts. 125 hosts. Then next, 125. So, next is 50 hosts. Then, lagay lang natin dito yung tatlong router. Then, ang susunod naman natin kukunin is the CIDR and the theta. So, ano nga ba ang CIDR at theta ng 900? So, punta lang tayo dito. Ang theta and ICDR niya is ito, which is the /22, and the theta is, palaki lang natin para makita, /22, then 0.0.4.0. So, ilagay lang natin dito. The theta is 0.0.4.0. Then the CIDR is /22. Then next, dito sa 765 hosts, kukunin ulit natin yung CIDR and theta. So, which is, pinakamalapit ulit, is /22 ulit. Then, 255, then the CIDR is /22 and the theta is 0.0.4.0 po ulit. Then, lagay po natin dito sa CIDR is 22. Then, the theta is 0.0.4.0. Then, next is 350 hosts. Tignan lang natin dito. Which is dito sa 510. So, kukunin natin dito is /23 and 0.0.2.0. So, lagay lang natin dito. /23, then 0.0.2.0. Then next is the 150 hosts. So, kunin lang natin dito is ito, /24, and the theta is 0.0.1.0. So, lagay lang natin dito. /24 and 0.0.1.0. Then next is 125. So, dito siya. Sa /25, and ang theta niya is 0.0.0.128. So, lagay lang natin. /25, then
0.0.0.128. Then next is dito tayo sa 50 hosts. 50 hosts, which is dito sa /26. Then 0 ang theta niya is 0.0.0.64. So, lagyan lang natin /26 and 0.0.0.64. Then, dito sa router is, ang lalagay lang natin dito, which is the last, is dito. Ang number of hosts is 2 and the theta and the CIDR. So, lagay lang natin /30 0.0.0.4. And ganoon din po dito sa router 2 and router 3 /30 then 0.0.0.4. Then dito po ulit /30 and 0.0.0.4. So, next, proceed tayo sa IP address, sa network address. And kukunin lang natin is ito, itong 192.168.0.0. So, lagay lang natin 192.168.0.0. Lang edit ko lang, sir. Kurang ng 9. So, check natin kung tama. 192.168.0.0. And next, dito, sir, i-add ko lang po siya dito sa theta niya. So, sa 165 hosts is lalagyan natin is 192.168.4.0. Then, dito sa D50 host is i-add ko po siya ulit dito, which is the 192.168.8.0. So, next, the 150 host, 192.168.10.0. Ito sa 125, 192.168.11.0. The next, the 50 host is 192.168. So, dito, sir, talagay ko dito is talagay ko is hindi natin siya pwedeng ilagay, and ang lagay ko is 11.128. Ito po, sir, ilagay ko po siya dito sa dulo. And the router is add ko po siya sa 192.168.11.0.
Dito sir, i-add ko po yung 120 plus 64 and equal to 192. 192. Then, dito sa baba is ganun po ulit. I-add ko lang po siya sa theta niya. 192.168.11.196. Next is 192.168.11. Plus 4, 196 plus 4 is 200. Then next, lagay na lang natin dito sa baba. Dito is 192.168.11.104. Then, inad ko po siya ulit dito, sir. Then next, kunin po natin yung first usable IP address. So, ang gagawin natin dito is mag-add lang tayo ng isa, which is the network address. I-add natin siya ng isa sa first usable IP address. So, first, so 900 host, 192.168.0.1. Then, 765, 192.168.4.1. Next is 192.168.8.1. So, ganun po ulit. Mag-add lang po tayo ng isa. Sobrang tayo ng isa. So, next, 192.168.10.1. Palaki lang natin para makita. Yun. Next, 192.168.11.1. Then, the 50 host. So, dito sir, mag-add lang po tayo ng isa. So, 192.168.11.128. Ay, correction po sir. .129 kasi pinad ko po siya dito. Ito. Then, magiging 192 na po siya. Then, next, ganun po ulit. 192.168.11.193. Then next, 192.168.11.197.
Then dito, 192.168.11 which is 200 and 201. Wait lang sir, baka hindi na record. So, next, kukunin muna natin dito is the broadcast address bago natin makuha ang last usable IP address. So, ang gagawin natin dito, sir, is magma-minus po tayo, which is dito. Dito natin kukunin sa first usable, which is dito. Wait lang. Dito, sir. Dito po natin kukunin. So, lagay po natin 192.168.3.255. Then, dito sir, magma-minus po ulit tayo, which is 192.168.3.254. Pwede pa pala ito. Ayan. Then, dito sa broadcast ulit ng 765 hosts is 192.168. So, dito sir, babawasan lang po natin yung 8, which is 7.255. Then, dito, sa last usable IP address, 192.168.7.254. Then, next, 192.168. So, babawasan natin yung isa, which is 9.255. Then, next, 192.168.9.254. Then, next, which is 11, 192.168.10.255. Then, dito, mali tayo dito. Change ko lang siya ng 2. Then, 192.168.10.254. Then, next natin, sa 125 hosts, 192.168.10.254.
Wait lang. Saan ako? Sa 50 broadcast. Wait lang, mali. Ito pala ako mag-start sa broadcast. Then, dito sir, kukunin po natin siya dito. So, which is, babawasan po natin siya ng isa. 192.168.11.127. So, next, dito sir, magma-minus ulit tayo ng isa, which is the 192.168.11.126. The next, the 50 host, which is dito po ulit, babawasan po ulit natin siya ng isa. Dito sir. Which is, the broadcast is 192.168.11.191. Then, next, is 192.168.11.190. So, next, ganun po ulit dito. So, 196, babawasan po natin siya ng isa. 192.168.11.195. Tama ba? 195. Then next, 192.168.11.194. Then next router host is next 192.168.11. So, babawasan po natin ng isa, which is 199. Then, next, 192.168.11.198. So, next, dito natin siya kukunin, sir. Kaya ako nilagay ito, sir. Yun po ang purpose niya. Then, 192.168.11.203. 203. Then, next, tama. So, 192.168.11.202.
So, done na tayo sa subnetting table. Then, next natin ang addressing. Pag-addressing. Then, sa interface, ang lalagay po natin dito, which is, dito po sir, itong sa router 1, which is the fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/1, and serial 0/0/0. Yun po yung ilalagay na po natin doon, which is which is fast Ethernet 0/0. Then next, fast Ethernet 0/1. Then the serial SE 0/0/0/0. Tatlong. Then dito, serial 0/0/1. Sobrang ko ng isa. 0/1. Then, kukunin po natin yung IP addresses niya. Ang fast Ethernet 0/0, so nakakonect po siya sa 350 host. So, kukunin po natin dito, which is 350 host. Sir, ito po sir, ang kukunin po natin. So, lalagay po natin ang IP addresses niya dito sa baba. So, which is 192.168.8.1. Tama ba? 68. Then, the fast Ethernet 0/0, nakakonect po siya sa 125 host. So, kunin po natin 125 host. So, ito po ang kukunin po natin. So, 192.168.11.1. 192.168.11.1. So, next, sa serial tayo. Serial. So, nakakonect po siya sa router 1. Then, ang lalagay po natin dito po sa router 1, which is ito po ang kukunin natin sa may last usable IP address. Ang kukunin po natin is 192.168.11.194. Palagay lang natin dito 192.168.11.194. Then next, serial 0 is kukunin po natin dito is dito. Ito po sir, itong naka-highlights. 192.168.11.193. So, lagay lang natin dito 192.168.11.193. Sir, and the subnet mask. So, ang subnet mask ng 350, tignan po natin dito. 350
is dito po sa 550. So, which is 255.255.254.0. So, lalagay lang natin dito sa subnet mask. 255.255.254.0. Then next, so nakakonect po siya sa Fast Ethernet 1 sa PC5, which is the 125 host. So, hanapin natin. So, dito. So, which is, the subnet mask is 255.255.255.128. Lagay lang natin 255.255.255. Wait lang, nakalimutan ko. That 1 to 8. Tama. Then next, the serial 0/0/0. So, nang-connect po siya sa router 1. So, the subnet mask is ito sa /30. And the subnet mask is 255.255.255.252. Lagay lang natin. 255.255.255.252. Then, lagay lang po natin dito sa serial /0/0/0/1. /1. 255.255.255.252. Then next, proceed tayo sa router 2, which is dito, sir. And ang meron siya is Fast Ethernet 0/0 and Fast Ethernet 0/1. Then, the serial 0/0/0 and the serial 0/0/1. So, lagay lang po natin sa my interface, which is the Fast Ethernet 0/0. And next, Fast Ethernet 0/1. Then the serial 0/0/0 and serial 0/0/1. Then, kukunin na po natin ang kanyang IP address. So, ang router 2, nakakonect po ang Fast Ethernet 0/0 sa 765 host. So, ang kukunin po natin dito is 765 host, which is the first usable IP address. Ito po ang kukunin natin, sir. So, lalagay lang natin dito 192.168.4.1.
Tama ba? Then, ang fast Ethernet 0/1, nakakonect po siya sa 150 host. 150 host. So, ang kukunin po natin dito is, ang first usable IP address niya is ito po. Naka-highlights. Then, clear lang natin. .192.168 10.1. Then the serial nakakunik po siya sa router. So, kukunin po natin sa router 2. Ito pong kukunin natin. Serial. Ito po ang kukunin natin, which is 192.168.11 and 198. So, lagay natin sa serial 192.168.11. Correction po, sir. Ito po ang kukunin po natin, which is the 197.197. Then, the serial 0 is ito po ang kukunin natin. So, lagay lang po natin dito 192.168. Excuse me po, sir. 11.196. Ay, 198. Then next, kukunin na po natin yung subnet mask. So, fast Ethernet 165 host, which is 165. So, dito sa /22, which is 255.255.252.0. So, lagay po natin siya dito. 255.255.252.0. The next, kukunin po natin sa fast Ethernet 0/1 is 150 host. So, tignan po natin dito. 150. So, dito siya sa may /24, which is 255.255.255.0. So, lagay lang natin. 255.255.255.0. Then next, the serial. Connect siya sa router, which is dito po siya sa /30. So, which is the subnet mask is 255.255.255.252. So, lagay po lang po natin sa may serial 255.255.255.252. Then, dito din po 255.255.255.252. Then next, the router 3. Ang meron po sa router 3 is ganun po ulit. Fast Ethernet 0/0, Fast Ethernet 0/1,
serial 0/0/0 and serial 0/0/1. So, lagay lang po natin dito. Ethernet 0/0 and Ethernet 0/1. And the serial SE 0/0/0 and serial 0/0/1. So, kunin na po natin ang kanyang IP address. So, the Ethernet 0/1, nakakonect po siya sa 900 host. So, kukunin po natin 900 host is sa my first usable IP address. Ito pong kukunin natin, which is 192.168.0.1. So, lagay lang natin dito. .168.0.1. Then next, the fast Ethernet 0/1, nakakonect siya sa 50 host. Then dito, 50 host. And ang kukunin natin is ito, 192.168.11.129. 192.168.11.129. Then, proceed tayo sa serial. Then, nakakonect po siya sa router. Then, kukunin po natin is dito sa router 3, which is dito, sir. Ito pong kukunin natin, 192.168.11.201. So, lagay lang natin dito. 192.168.11.201. Then next, kukunin po natin sa serial 0/0/01, 0/0/1 is dito, sir. 192.168.11.202. So, lagay lang natin. 168.11.202. Then, kukunin natin yung subnet mask niya. So, saan po ulit ang naunig ang fast Ethernet 0/0 sa 900 host. So, 900 host. Which is dito sa /22, which is the 255.255.252.0. So, lagay lang natin. 255.255.252.0. Check lang natin kung tama. /22. Tama. Then next, saan nakakunik ang fast Ethernet 0/01? Which is 50 host. So, kunin natin. So, 50, dito siya sa /26.
which is 255.255.255.192. So, lagay lang natin. 255.255.255.192. Then next, dito tayo sa serial. So, nakakonect siya sa router. Then, ang number of hosts niya is 2. And the CDR/30 and the subnet mask is 255.255.255.252. So, lagyan natin. 255.255.192. Then, gagayan lang natin. 255.255.255.252. Then, dito tayo sa PC1. $765. Even 765 hosts, cheese. So, proceed tayo sa PC1. PC1 is 765 hosts. Ang kukunin po natin dito ang the last usable IP address, which is 192.168.7.254. So, lagay lang natin dito. PC1. 192.168.7.254. Next, PC2. The PC2 is 350 hosts. And ang kukunin po natin, so, sa 350 hosts is 192.168.9.254. So, lagay lang natin dito. 192.168.9.254. Then next, the PC3. PC3, which is the 50 hosts. Then, hanapin natin yung 50 hosts. Then, ang kukunin natin is 192.168.11.190. 192.168.11.190. Then the PC4. Is 150 hosts. So ang kukunin natin is 192.168.10.254. Lagay lang natin 192
PC5, 125 hosts, and ang kukunin natin is 192.168.11.126. 192.168.11.126. Let's proceed to PC6. The PC6 is 900 hosts. So, ang kukunin natin sa 900 hosts is 192.168.3.254. Kaya lang natin, 192.168.3.254. PC1. And next, proceed po tayo sa subnet mask ng mga PC. Then, dito sa PC1, so ang PC1 natin is 765 hosts. And the subnet mask, nasa /22 siya. And the subnet mask is 255.255.252.0. So, lagay lang natin 255.255.252.0. The next, PC2. The PC2 is 350 hosts. So, the subnet mask is nasa /23, which is 255.255.254.0. So, lagay lang natin ulit 255.255.254.0. The next, the PC3. The PC3 is 50 hosts. Tignan natin sa 50. So, dito po siya sa number of hosts. Then, the CIDR is /26. So, ang subnet mask niya is 255.255.255.192. So, lagay lang natin 255.255.255.192. The next, the PC4. The PC4 is 150 hosts. PC4, 150. Then, dito po siya sa /24, which is 255.255.255.0. So, lagay lang natin 255.255.255.0. The next, PC5. The number of hosts of PC5 is 125. So, naka-connect. The number of hosts is 125. And dito po siya sa /25. And the subnet mask is 255.255.255.128. Then, lagay lang natin 255.255.255.128.
255.128. Then next, the number of hosts of PC6. PC6 is 900 hosts. Hanapin lang natin. Nasa /22, which is 255.255.252.0. So the subnet mask is 255.255.252.0. The next, the default gateway. 765. So 765 is PC2. Ang default gateway ng proceed tayo sa default gateway. And the PC1 is 765. The PC1, 665, ang kukunin po natin dito is the first usable IP address, which is 192.168.4.1. Lagay po natin dito. 192.168.4.1. The next, the PC2 is 350 hosts. And ang kukunin lang natin is the first usable IP address, which is 192.168.8.1. So, the default gateway is 192.168.8.1. The next, PC3. The PC3 is 50 hosts. 50 hosts, which is, kukunin po natin is 192.168.1.11.129. So, the default gateway is 192.168.11.129. Let's proceed to PC4. And the PC4, 150 hosts. The number of hosts is 150. Kukunin po natin is 192.168.0.10.1. And the default gateway is 192.168.10.1. Then, proceed tayo sa PC6, PC5. And the number of hosts of PC5 is 125 hosts. 125. And ang kukunin natin is 192.168.11.1. And the default gateway is 192.168.11.1. Let's proceed to PC6. The number of hosts of PC6 is 900 hosts. And kukunin po natin is 192.168.0.1. And the default gateway, 192.168.0.1. Then, ito na po yung course output subnet and off networks.
Then, ito po yung subnetting table niya. And I'm done, sir, to answer this course output of subnetting of networks. And the subnetting table and the addressing. So, thank you, sir, for watching, and goodbye, sir.